Kamusta po muli mga katambay, si Kamano po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron na naman tayong kukumentuhan. Isang balita po, isang interview po at pahayag ng dating Senate President din po ito na si si Coco Pimentel mga katambay. Pakinggan na po natin at komentuhan po natin ang tinuran ni Senadora Coco Pimentel. Dapat haba-habaan din natin yung pasensya natin at wag natin bibitawan ang dialogue or diplomacy. Never natin bitawan yun. So, kung merong mga hotlines dyan, i-activate natin yung mga dialogue mechanism. Kung kailangan na damihan natin yung people-to-people relationship ng China para marami tayong mga tulay, political party to political party, government official to government official. Importante may mga tulay, may mga butones na pwede tayong ipindutin pagkakailangan ng panahon na may kailangan ng mga critical na pag-uusap. So, i-develop natin ito. Okay? Hindi ibig sabihin nito surrender tayo. Hindi tayo nagsusurrender kasi ako mismo as a lawyer, sa tingin ko tama ang posisyon natin sa international law, tama ang posisyon ng Pilipinas. Pero yun na nga, maging realistic din tayo na yung mga legal matters hindi pwedeng daanin sa military way. Yan ang panawagan ko hindi lang sa gobyerno pero sa buong mamayang Pilipinas maging contributor tayo sa panawagan ng kapayapaan. Peace, pababain natin ang tensyon. Kung hindi natin kaya doon sa Iran at saka Israel, dito natin pababain ang tensyon sa lugar natin. Tama po yun mga katambay. Sana po maunawaan po ng pamahalaan, lalo po ng ating presidente. Ito pong pahayag ng isa ring magaling na abogado na si Coco Pimentel. Dahil nakikita niya po yung malaking tension po na dinudulot po sa ating bansa kung ito po magpapatuloy at hindi dadalhin sa kapayapaan, di ba? Dahil halos hindi na po nakikipag-usap at wala pong kapayapaan na sinusulong po ang ating Pangulong Marcos dito po sa katubigan na sinasabing West Philippine Sea at South China Sea, mga katambay. At ito po ay magdadaan po at magbibigay ng malaking problema sa ating bansa. Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte nagbanta na rin na pag itinuloy ng Pangulong Marcos yung mga diskarte niya na ilagay tayo sa sitwasyon na mamamatay ang mga Pilipino na walang kalaban-laban, talagang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na isa yan sa mga mangyayari sa buong lahi ng mga Marcos na isusumpa at kamumuhian ng mga Pilipino ang mga Marcos. Dahil dinala mo mga Pilipino sa isang laban na walang kalaban-laban, walang proteksyon, kulang na kulang ka sa gamit. Tapos nag-aadya at parang kitapang-tapang natin, lumaban na para tayong nagiging Ukraine sa tapang na wala namang lakas at sapat na kakayahan. Humihingi din ng tulong ng pledge sa ibang bansa na nagkakaproblema na rin po ang tulong na binibigay ng mga nagpe-pledge. Di po ba mga katambay? At nagpahayag na nga rin nung nakaraan yun, di ba? Yung Pangulo na matatalo sila ng Russia. Di ba? Dahil wala yung mga tulong na inaasahan nila. At mangyayari sa ating bansa yun, mga katambay. Yung sinasabi ni Coco Pimentel, kung tayo hindi gagamit ng diplomasya at pakikipag-usap sa China, kung susuong tayo sa iinit ng ulo na katulad na sa Middle East, di ba? Ngayon, nagbabakbakan na naman sila ngayon. Pagkatapos ng Hamas, Iran naman ngayon. At iisang bansa rin ang dinudurog nila ngayon, Israel. Di ba mga katambay? Ito po isa ring oposisyon ito, si Coco Pimentel. Matagal pong hindi nagsalita ito. At sa tingin ni Kamanong, siyempre, parte na rin ng politika. Pero tama naman para kay Manong yung kanyang binanggit. Na talagang, i-push ng pamahalaan natin yung pagiging diplomasya at humanap ng paraan. Ang pinagtataka lang ni Kamanong mga katambay, bakit binago ni
President Marcos, yung naumpisang policy na kaibigan natin ang lahat. Wala tayong kaaway, 'di po ba? At yung mga kapitbahay nating bansa, hindi natin kaaway. Pag-usapan kung ano yung problema, kung may mga tensyon, kasi nagawa na naman ng dating administrasyon yun, na napakalaki ng tensyon sa South China Sea saka sa, ah, dito sa China, 'di po ba? Saka itong West Philippine Sea. Napakalaki ng tensyon natin diyan nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Nagkaagawan pa nga ng teritoryo, pati Panambak, sa atin kinukuha yung mga artificial island nila, 'di ba? Pero nagawan ng paraan, dahil nga sa diplomasya at maraming pakikipag-usap ang ginawa ng, pamahalaan ni dating Pangulong Duterte at naging mapayapa po ang mga Pilipino at pati ang mangingisda natin, 'di po ba? Hindi na naging tensyon na napakalaki. At yung sinasabi naman din ni Coco na hindi naman natin ipinamimigay ang ating mga teritoryo dahil at yung pinaglaban natin sa international law, panalo na tayo na, pinanghahawakan na natin yon. Ang hirap lang kasi sa mga international law, walang enforcement. Wala po reinforcement na magpapatupad nung ipinanalo nating kapirasong papel, mga katambay, para sabihin na paalisin na yan ay pag-aari ng Pilipinas. Tanging Pilipinas pa rin ang magpapaalis. Doon, meron lang tayong hawak na papel na naipanalo natin pero wala naman tutulong sa atin para ang China ay paalisin. Doon sa mga sinasabing pag-aari natin na kinuha nila, di ba ba? Yun ang mabigat tayo magpapaalis na wala tayong gamit. Kulang na kulang. Sabi pa nga ni Senadora Amy Marcos, yung budget ng National Defense, napakalaki ng budget na kinuha nitong taon na ito. Pero wala po. Saka last year, walang naipupundar na bala at mga baril. Kahit maiksing baril, maliliit na baril. Kulang na kulang po ang nabibili. Kahit na napakalaki daw di umano ng pondo na ibinibigay. Tapos, sasaba ka sa giyera na kitapang-tapang natin. Di po ba mga tambay? At wag natin panghawakan yung mga bansa na sinasabing susuportahan tayo. Karamihan po diyan salita lang. At hindi nila uubusin ang asset nila sa atin, mga katambay. Dahil sila may pangangailangan din sa bansa nila. Kailangan din nila ng security sa bansa nila para ibuhos sa'yo ang asset nila. Dahil ang bansang China ay napakalaki. Aba, hindi matatapos na isang araw ang digmaan dyan dahil sa laki ng bansa. Baka yung sa atin, wala pa isang araw, dulog na ang bansa natin, mga tambay. Lalo kung ang pawawalan sa ating missile katulad nung ginawa ng Iran, na napakaraming missile ang pinawalan papunta sa Israel. Paano natin sasanggahin yun, mga tambay? Sasanggahin ng mga vlogger? Siguro, mga vlogger, kaya sanggahin yun. Dahil ang mga vlogger natin na talagang yung iba, di umano na Isimada saka GCash daw talagang parang lahat ng ginagawa ng presidente lalo sa pagkundina at pagprotekta at parang gusto na maipagyere talagang sila kitatapang. Sila siguro ang dapat una sumangga doon sa mga missile pag natuloy po yan at wag naman sana. Wag naman sanang matuloy, mga katambay. Tayo kawawang mahihirap diyan. Ang mayayaman magkakawala yan, mga katambay. Tayo maiiwan sa ating bansa. Nakakalungkot lang. Sana gumawa rin ng paraan bilang senador. Hindi ka lang sa media magsasalita, Mr. Senator Coco Pimentel. Ikaw ay may kakayahan, senador ka. Bumuo ka. Magbuo ka ng isang matibay na programa, na yung gagawin ng presidente, kinukundina nyo bilang kayo yung mga senador. May karapatan po kayo dahil separate body po kayo. Ang Senado, ang Pangulo at ang Kamara. Kaya nyo pong gawin nyo, kayong mga senador, na hindi kayo sumasang-ayon sa mga plano ng Pangulo, lalo o hindi ginagamitan ng diplomasya ang problema natin sa West Philippine Sea o sa China. Di po ba mga katambay? Sana po, mismo itong si Senador Coco o Coco Pimentel, sana bilang senador gumawa siya ng paraan, di ba? Dahil may kapangyarihan po siya. Dahil siya ay isang mambabatas
ito po ay usapin din po. Ito po ay hawak din po at puwedeng pag-usapan ng mambabatas lalo na isang senador dahil ito'y usapin po ng na ibang bansa na lalo sa mga teritoryo at diplomasya. Sana bilang senador, mapakinabangan ng bansang Pilipinas at mga taong bayan ang pagiging senador mo, Mr. Coco Pimentel, senator, 'di ba? 'Yan lang po mga tambay. Kayo po, ano po masasabi niyo dito po sa pahayag ni Senador Coco Pimentel mga tambay? Muli po si Kamano po nag-iiwang mahalin natin ating bansa at siyempre ipaglaban natin pero hindi pa natin kaya sa giyera. Pakikipag-usap muna. Paalam at muli po nag-iiwan na tis-tis lang. Makakabangon pa tayo muli. Bye-bye.